pinagdadaanan ay medyo madamo. Naulan pala. Naulan pala. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan. Ayan, nandito na naman kaming muli sa isang lugar dito pa rin sa Donsol, Sorsogon, at may pupuntahan kami ng isang pamilya. At kasalukuyan, kasama pa rin natin sila Willie Vlogs, no? Mga kalingap, mga kababayan, tara, samahan nyo kami. Let's go. Go tayo. Ayan, nandito tayo. Ito yung bahay nila, no? Yan. Kasalukuyan ay naulan. Tao po. Hello po, Nay. Kumusta, Nay? Mabuti po. Mabuti. Oh, naulan na, Nay. Ano nangyari, Nanay, at basa kaya ta? Nagbili ng sibuyas. Nagbili ng sibuyas. Oh. Pwede makikain dito, Nanay? Ano ka nasisira, ulo? Anong ulam? No. Adobo? Hindi mo to. Sinabaw na adobo? Ano ba? Isda na pinirito. Isda na pinirito. O isasabaw natin, Nanay. Po, pinirito po ng maliliit. Pinirito na maliliit. Ayun. Naulan, mga kalingap, mga kababayan. Nanay, pwede makapasok kasi medyo basa na ako. Grabe. Nay, saan si tatay, Nay? Wala, Nasa? Taniman ng palay. Anak mo na, Nay? Ay, hindi po, lang yan dito, nagpasyal-pasyal. Nagpasyal-pasyal lang. Kahit maulan, masyal ka? Okay. Very good. Taga rito ka? Hindi. Opo. Opo. Taga saan ka ba? Diyan lang. Diyan lang. Ang gwapo, Pwede bang palit tayo ng ilong? Ano ka nasisira, ulo? Bilhin ko na lang yung ilong mo. Magkano ba yan? Ayun nga, Nay. Napasyal kami dito, no? Kasi may naglapit sa inyo na kung pwede daw ay mapasyalan kayo dito. Ito, Nanay, anak mo? Opo, anak ko yan naman. Ate, kumusta, ate? Ayos lang. Ilan taon na si ate? 26. 26. May asawa? Meron na. May anak? Meron isa. Oh. Si Mister nasaan? Nag-aalaga pa ng anak. Nag-aalaga ng anak. Yun, maganda. Kayong mga mister, mag-alaga kayo ng mga anak, katulad ni ate. Ano yan, ate? Sinaing. Ay, grabe. Mga kalingap, mga kababayan, kahit na naulan, tuloy-tuloy yung aming gawain. Sino nagdididi, Nanay? What? Si Kuya nagdididi? Si Kuya nagdididi pa? Hindi po. Hindi. Yung anak niya. Pero hindi dumididi si Kuya. Ano ka nasisira, ulo? Hindi ko alam. Hindi man po yung nagdididi. Hindi na nagdididi talaga. Na? Hindi, Nay. Pero nasan si Kuya? Doon po. Sino po? Si Mister mo? Doon po sa Palayan. Sa Palayan? Malayo. So pupuntahan natin. Opo. Pwede bang ikaw nila magkwento, Nay? Kung ano yung hindi pwede? Si Kuya talaga? Wala ka bang may kukwento about kay Kuya? Magkwento ka muna about kay Kuya. Si Kuya ba ay masipag? Barinig kita sa mukha eh! Ano man po siya? Nagtatrabaho man po siya. Sa trabaho. Sa araw masipag siya. Opo, pag dito nga sa amin, yung una, yung meron kami, minsan man lang yun siya magkatrabaho kasi pag minsan, ramang siyang trabaho. Minsan lang. Tawag sa kanya. On call siya. Opo. On call. Kung may trabaho, tatawagan siya. Opo. Pero masipag siya magtrabaho. Opo. Trabaho po siya. Nay, may tanong lang ako sa iyo. Sikreto lang natin. Diba sabi mo si tatay masipag magtrabaho sa araw? Opo. Sa gabi, masipag ba siya? Dati, yung bago pa. Dati nung... Ngayon, Ngayon,
Wala na, kay matanda na. Ilan taon si tatay? 50 na yon. 50? Naku, bata pa na. Ikaw na, ilan taon na? Ay, matanda na ako. Ilan taon? 46 na po. Ay, bata pa na. Alam mo na, yung edad na ganyan, nandiyan yung pagiging masipag. Pero, tama na talaga si tatay sa Dalawang beses na yan! Okay, hindi man niya ano kaya, dati nung bata pa, nung maliliit pa yan, hindi naman ako nakapagsuklay. Oo. Palagi pa akong nasa trabaho kahit buntis ako. Nagkaanak ako ng yung maliit tong 1 kwento lang yung parang lulid. Ayong, Ilompo, na hindi nakasalita. Tapos dumating yung araw na 2006. Oo. Dumating yung araw na kasi nagdalawang taon may 9 na bulan. Sabi na yung diyan, sabi, sali ka nga sa purpit. Ay sabi ko, ay salamat sa Diyos. Yun talaga, hindi siya nakadidi. Sabi ko sa kanya, sabi salamat, sabi ko sa kunak, pag-hospital na kita. Nagtawa sa akin yung bata. Ay nung magkubra na, sabi sa akin na hindi ka na kasali kasi wala talaga ka sa sabi ko man, sabi ko, sinabihan ko naman yung paano yan, sinakin masa hindi na tayo kasali, mama, 1 linggo namatay. Nagtampoy si Bibi. Kasi, dapat kayo ay kasali sa purpose, pero nung nalaman na hindi na kayo kasali sa purpose, namatay 1 linggo. Siya. So, ilang taon siyang naalagaan ninyo, nanay? 2 taon may 9 na bulan. Naku. Siya ay isang special child pala. Opo. Talagang maliit yung dito niya. Pangilang anak? Parang nasa sigarilyo bagong bata na nakalagay na maliit yung dito. Pinipicturan lang siya ng doon. Ilang taon na sana siya sa ngayon? Ngayon mga 70 na. So, ilan ang anak niyo pala, ate? Mga 7. 7. Mga anak, sa 7 nyo na anak, ilan ang may asawa? Yan lang po pang isa. Ito palang isa, si ate. Di ba nasabi mo 7 ang anak ninyo? Ano yan, kasali yung namatay na special child? Opo. Okay. Ang panganay mo, ilang taon na? Ayun po, 26 na po. Ito siya. Ito siya ang panganay. Ikaw pala ate ang panganay. Sa 7 ninyo na magkakapatid ate, sabi ni mama mo, ikaw yung may asawa pa lang, tama? Yung sunod sa'yo, lalaki, babae? Lalaki. Ilan taon na siya? 25 na. 25. May asawa na? Wala. Asan siya? Sa Manila. Nasa Maynila. Yung pangatlo? Yung pangatlo. Ilang taon? 22. 22. Nasaan din siya? Yung sa Manila. Ano yung sila? May mga trabaho doon? Magtatrabaho pa lang. Magtatrabaho pa lang. Yung kapatid ko po kasing isang babae, yun yung nasunog yung mga gamit niya. Bali yung isa ko din. Ano, paulit ate? Nasunog po sa Binondo. Nasunog sa Binondo. Yung gamit niya, pasabay po dun yung kapatid kong lalaki. So may nasunog kayo na kapatid? Saan? Saang lugar? Sa Binondo po. Kailan nangyari yun? Ate? Yung August 2 lang po. Agosto nitong taon? Wala, bago pa lang. So nung namatay siya, dahil sa sunog, saan siya nilibing? Dito na sa sa may cemetery dyan sa malaki, sa Dunsol. Dito rin sa Dunsol siya nilibing. So kinuha niyo siya sa Maynila. Sino ang kumuha doon? Si Papa. Papa niyo. Sinundok po sila ng kapatid ko. So nung nasunog yun, ay namatay. Tama, kasi nilibing na nga. Okay. Bagong-bago pa lang yun, Agosto. Kailan lang? Nilibing pa lang nilibing yun nung August. Ay grabe, kabago-bago lang. Ano siya doon, nagtatrabaho din? Opo. Trabaho na lang po siya. Akala niya po kaya mag-aaral siya doon. Sabi ko po, mag-college po sana siya. Kasi sabi niya, trabaho muna daw siya.
Uwi naman sana po siya dito. Tapos, hindi po naman inaasang yung aksidente, ganun. So, ibig sabihin, pumunta siya ng Maynila para sana mag-aral. Opo. Sino sana ang magpaparal sa kanya doon? Mga kapatid ko po sana, tutulungan po sana siya. Kaso lang, mahirap po kasi diba sa Manila pag financial, sa bahay, lahat po kasi ng sa Manila kailangan mo bayaran. Yes. Nag-take po siya ng exam sa Manila, hindi pa po ata, wala pa pong result. Ayun, sabi namin naman, umuwi na siya dito na lang siya po sa mas malapit. Siguro na libang-libang pa siya magtrabaho, di na siya nakauwi, tapos yun po, nagkasunog po doon. Grabe, may masaklap pala na pangyayari sa inyo, sa pamilya ninyo. So, ang pamumuhay ninyo dito, ate, kumusta naman ang sitwasyon? Ano lang po, pag may nagpapatrabaho. On call din. Pag wala rin. Uy, grabe, no? So, si papa ninyo, nasan niya sa ngayon? Nasa ano po, Palayan. Sa ganitong oras, ay ganitong panahon? Opo. Ay, grabe. Hindi ba sumama si mister mo doon? Kahapon po nagtrabaho po naman siya. Ngayon po kasi may trabaho sana. Nag-ulan po Oo nga. Bukas na lang po. Okay. May masaklap pala na nangyari sa pamilya ninyo, no? Opo. Grabe. So, sariwang-sariwa pa pala yung pagkamatay ng inyong anak. Ilan taon siya nun? 19 years old. Opo. So, naalala niyo sa nanay? Opo pa. Ano sana yung pangarap mo sa kanya, nanay? Gusto sa makatapos para po sa mga patulungan kami dito. Kami kasi ako nagdadamo lang ako doon sa pinupuntang ko gapon. Ay sabi ko sa kanya, nahaglat ako doon. Tumba na lang, Nay, luminambot yung anak ko. Huwag ka na po umiyak, nanay. Huwag ka na ikwento nyo na high blood kayo, nanay. Relax lang po, nanay. Ito po, nanay, ay nagkukwentuhan lang tayo, no? Opo. Pasensya na po at na ano yung doon sa inyong anak, no? Kasi Augusto lang pala, no? Opo. Grabe. Ang pangarap mo sana ay makapagtapos siya ng pag-aaral. Opo. Sa mga anak mo, nanay, na 7, at ayun na nga, may namatay yung isang special child at ito namatay pa yung kabago-bago namatay, ano? Ano sana yung mga pangarap mo sa kanila? Ang gusto ko po, yung anak ko yung nasunog. Kasi, yun ang, sabi ko, makapagtapos sana po siya ng pag-aral. Kasi, ayaw niya nga doon sa, dito sa Donso. Sabi niya, doon na lang ako sa Manila. Kasi gusto ko, computer. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, no, wala man trabaho si papa mo. Ay ako, minsan lang din ako makatrabaho. Kung lang, 2 beses sa isang linggo. Sabi ko, si papa mo, wala talagang maasahan yan. Kasi, minsan, isang simana, mabuti kung mayroon siyang matatrabaho isang araw, 2 linggo, mayroon 2 araw. Kung mayroon naman, sunod-sunod 3 araw. Sabi ko, hindi talaga ka sabi niya, punta na lang ako ng Manila para magtrabaho. Tapos mag-aral din ako. Sabi ko, paano yung sabi ko, kakawala ng bahay, mahirap doon. Sabi ko ng ganon. Sabi niya, hindi, sabi nga ni ate, tutulungan ako niya. Sabi ko, sige, sabi ko, basta mag-ayos ka lang doon. Kasi, pag halimbawa, sabi ko, kakuking, mayroon ako dito makaipon-ipon ng konti. Tulungan na lang kita kung mag-aral ka. Sabi niya, wag na nga. Kasi kung kaya wala na nga kayong kinakain dito, magbibigay pa kayo sa akin. Ako na ang bahala. Oo. Sabi niya. Yung
Yung mga anak mo na dalawa ka mo na natitira doon sa Maynila sa ngayon or nakatira sa Maynila, may mga trabaho na sila. Pag ba nag-apply pa po sila. So bago lang silang nasa Maynila. Opo. Oo. Ngayon, nakapag-decide nga itong anak mo na gustong talagang mag-aral ng computer na doon na rin sa Maynila. Opo. So itong mga anak mo pa na nandun sa Maynila, anong mga natapos nila sa pag-aaral? Grade 11 lang po yun. Ay, grade 11 lang? Opo. Kasi wala talaga kami dito. Sabi nga niya sa akin, kahit balon, wala kaming balon, kahit piso. Sabi ko, wala man talaga, sabi ko, kasi hindi naman, sabi niya sa akin, di nga kami, sabi ko, mama, nabigyan mo kami ng baon. Sabi ko, ano mang bigay ko sa inyo? Ay, ano nga, kung minsan hindi na kami kumakain ng agahan. Kasi maliliit pa nga sila noon. Ngayon, malalaki na. Yun. Kaya lang, sabi ko, malalaki na nga, sabi ko, mga anak ko. Ganon pa rin, nagtitiis pa rin kami kasi yung nga, pag nagtatrabaho din sila, may mga, nga sila yung iipon sila kasi gusto nilang makapagtapos mag-aral. Ay, yung isa ko namang anak, paminsan-minsan lang magtrabaho. Kaya hindi rin, sabi ko, ganito lang, kailangan hanggang sa may, kaya sabi ko, hanggang sa may lakas pa ako, trabaho sa trabaho, pag natumba na, patay na, wala na. Ay, grabe naman siya. Doon nga, nagtrabaho ko gapon, sabi ko, uwi ka na ako kasi masakit na yung ulo ko, malakas bagang init gapon. Sabi ko, Diyos ko, tulungan mo po kami, nabigyan pa ako ng lakas kasi mayroon pa akong 2 kambal. May kambal ka na, Oo, yun, 2 kambal ko po yun. Ay, grabe. Yun pa ang anuhan ko ng ano. So ngayon, ang anak mo ay 7 na lang sila. 5. Apo, 5. Oh. So, ate, mabalikan kita, ate. Kumusta naman ang pamumuhay ninyo dito? Mahirap po. Minsan lang magtatrabaho. Dalawang beses lang sa isang linggo. Sa pagkain naman ninyo, kumusta? So, minsan po kung meron po magpapatrabaho din. Meron po kain. Kung wala po. Ay, grabe. So, kayo, ate, sa kasalukuyan ay nakapisan din kayo dito kila mama mo. Ano naman ang naabot mo sa school mo, ate? Grade 12. Grade 12. So, hindi mo naisipan na mag-college? Wala pong pera eh. Hirap po ang buhay. Sa hirap ng buhay, hindi nakapag-aral o hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral. Kaya naisipan mo na lang na Gasawa. ay, grabe. So, ito nga, nagkaroon ka ng pamilya, nagkaroon ka ng asawa. Pero ito pa rin yung sitwasyon, di ba? Sige lang, ate, tiyaga lang. Siguro, sa pagtutulungan ninyo ng iyong asawa, magdasal na makaahon kahit paano, no? Mga kalingap, ang ganda ni ate, no? Yun nga lang, napaluha. Ate, pasisya na kayo sa aking tanong, ha, na napapaluha kayo. Yan ay tanong ko lang naman, pero kayo yung nakakaramdam. Pasisya na, ha? Okay lang. So, yung ano ba yan, yung namatay na kapatid mo ay, pang ilan na kapatid mo yun? Pang-4 po. Nakakalungkot, no? Pero nandito naman siya sa Donsol, dito naman siya nakahimlay. O ano ba? Inatid ba siya dito ng nakakabaong or ano na? Naikremit ba siya or ano? Sinunog na lang po yung katawan niya kasi po pag binahay po siya dito ng mabaho na po hindi po nakaya. So, Cremate na po siya. So, krinimit na lang doon. So, kapiling nyo siya sa ngayon? Or nilibing nyo rin? Nilibing po. Nilibing din dito sa Donsol Cemetery. Okay. So, pasensya ka na, ate. Ayan, tuloy-tuloy mo na yung ginagawa mo, ha? Grabe yung sitwasyon nila dito, mga kalingap.
Yun nga ate, na kwento ni... Anong pangalan? Oh, bago pala ate, no? Pasisya na, no? Kanina pa tayo nagkakakwentuhan, hindi ko alam yung inyong pangalan. Ano pa pangalan ninyo? Charlene po ng Ramirez Liosala. Charlene Ramirez Liosala. Ramirez Liosala po. Liosala. Yan. So, yun nga, yung kwento nitong anak mo. Anong pangalan ng anak mo na to? Charisol mo po. Liosala. Charison. Ito. Charison Liosala. Yun nga, yung kwento niya ay napaluha siya, no? Yun nga, sabi ko, pasensya na kayo kasi minsan nakakapagtanong ako ng siguro, ramdam niyo yung lungkot, no? Opo. So yun nga, nasunog pala itong anak ninyo, no? Opo. Buti may mga ipinadala naman sa inyo ate ng mga yung ibang para katunayan o katibayan na talagang siya ay nasunog. Opo. At naikwento ba sa inyo kung bakit, anong nangyari at nangyari yung sunog? Opo, nagpinto po niya nung anak kong isa. Mm-mm. Na yung gasol po na na lumiliyab. Mm-mm. Tapos, sabi nung isang tao na tutulong daw sana siya kasi tatakpan niya ng yung pamunas, basang trapo. Mm-mm. Natakot daw siya, baka daw masabugan siya. Mm-mm. Nung pumunta siya daw, ay sumabog na, sabi niya, hindi na ako pumunta doon. Oh. Kaya, Ilan silang nasunog doon sa panahon o oras na yun, yung pangyayari na yun? May ha? 11 po. 11? Opo, 11 po. Oo, ang dami nila. Dami po nila mga babae. Ansiman. Ayan na po si Andiyan na si kuya. Opo. Uy, dumating na si kuya. Hello po kuya. Saan galing si kuya? Saan galing? Kuan, diyan sa Tabasan. Grabe. Mga kalingap, mga kababayan, si kuya. Yan. Kuya, tuloy ka muna, kuya. Dito sa bahay ninyo. Umuulan? Oo, umuulan. Dito ka muna. Upo ka muna, kuya. Yan. Magpagpahinga ka muna saglit. Yun si ate, nagagawa ng gulayin. Yun nga ate, no, naikwento mo na marami pala silang nasunog. Opo. 11, ay grabe. 11 talaga. May mga ipinasa ba sa inyo na video, picture, yung para mapatunayan naman na yung anak nyo nga ay kasama doon? Mayroon bang ipinurward sa inyo kahit picture na katunayan na yung anak nyo ay nakasama doon sa sunog na yun? Yung bagato, Asan kuya? sa cellphone. Sa cellphone? Yung ibig sabihin na yung sa bahay nga nasunog. Hindi, I mean yung anak ninyo na nasunog. Meron po. Meron. Opo. Sa cellphone. Patingin nga ate. Tingnan natin. Yan nato. Tingnan natin ate sa cellphone mo. Ay, yung bahay nga nasunog. No, yung anak ninyo. Yung picture, kahit picture, wala ba? Tingnan natin. Ay, yung sa picture. Oo. Cellphone bagato. Sa cellphone lang po yung nakita nyo. Sa cellphone meron. Tingnan ko ate. Tingnan. Yan, tingnan natin. Para makita natin. Grabe si kuya. Buti na lang may safe naman pala si kuya. Ito po. Anong pangalan ni kuya? Kuan, si Solomon. Solomon. Leo Sala. Si Haring Solomon. Yan. Alin yan natin? Ay, oo nga. Grabe. Diyos. Susunog na siya. Kaluluyanuran. Ayun, naghahanap si ate ng... ito pala Yan yan. po. Mabait po yan na bata. Namatay. Opo. Ibig sabihin, buhay mo yung cellphone. Namatay. Ay, grabe. Ayan po yung namatay, nasunog. Ano na siya? Tapos ng grade 12. Opo. So dapat sana ay College na siya. magka-college na talaga siya. Ay, grabe na. Kaya pala mga kalingap, mga kababayan, si ate ay naluluha at yung kanyang kapatid, no? Yun. Kuya,
Kwentuhan tayo konti, kuya. Ayun, pangalan niyo po ay si Kuya Solomon. Okay. Solomon. Leo Sala. Leo Sala. Pakas kong nasulo. Junior ko yan to. Junior mo yun. May gusto kintag. Masipag. Grabe. Grabe kong panginayang ta. Susura na barasa kung makatabang. Wala na makatulong sa inyo. Ay, grabe. Ang tigasan ko. Yun sana ang dapat mong asahan. May gusto talaga. Masipag. Tapos, kung sana sa may gusto, talagang maasa. May angking talino. Yun. Mukha kita to, mo nibi. Hindi ano niya, gusto niya magnibi. Grabe. Sayang. Nakasabay dito siya sa Solo. Ura barang paka. Yun nga ang sabi nga ang kwento nga ni ate ay 11 o 11 piraso sila. 11 grabe, piraso. no? So ito pala siguro, nanay, no? Malaking balita ito sa Maynila nung pangyayari na yun. Malaking balita sana. No? Pero paano? Wala na magagawa. Wala na magagawa. Nakasabi na sa Solo. Bala ng malabo. Yun nga, naalaman ko, tatay, na bago lang. Dapat yaon mambarang counting tabang kinta na sa tuloy. Oo. Ay, paano? Walang nakarating na walang nakarating na tulong sa inyo. Wala, mayroon pinapunta po ako doon sa Sursugon. Sabi sa akin, binigyan na kami ng sa barangay na pinapunta pa ako doon sa Sursugon. Nagpunta kami dalawa. Lapas mo lang kami. Wala kami pamawan, pangutuan. Alas 6 na kami nakakain. Ay, grabe. Kami binigyan ng doon sa sabi ako Bicol. Sabi sa akin, kailangan pa daw ng pirma ng death certificate sa baba. Sabi ko, baka pwede po, ma'am, wala kami pamasahe. Wala pa naman kami kain. Sabi ko, pumunta nga lang kami dito kasi yung nangutang na kami nung namin, ng panggastos namin doon dito paglamay. Kasi nagpapangaji pa po ako, nagpadasal. Nangutang lang po kami, talagang hindi pa kami kumakain, wala pa kaming pamuntuhan. Sabi ko, baka po pwede maging ilang kami ng pamasahe, papabalik po sa ugo. Sabi, ay wala man po, hindi talaga kami nagbibigay. Sabi grabe ko, naman. Hindi man lang kamo. Wala man sabi ko kayong awa sa mga taong mahihirap. Sabi ko yung pamasahe nga namin, pambili na lang ng bigas. Pinamasahe lang namin dito para kasi pinapunta kami kagawad. Baka sabi ko dito kami, mabigyan kami ng tulong sa anak kong nasunog. Grabe naman may wala sila. Talaga. Sabi ko, sige po. Pag makuha mo yung sabing, mabigyan po kamo ng tulong. Sabi ko, wag na. Baka hindi naman talaga. Hayaan mo na lang sila. Sabi ko, kakain pa naman tayo kahit paano. Gano'n na lang. Gano'n na lang, nanay. Ang importante, naiuwi yung bangkay ng inyong anak dito at ayun ay nailibing na naman ng maayos. Siguro panibagong na naman kayo, yung bang total yung mga anak nyo naman na dalawa na nasa Manila magsumikap sila. May asawa na po yung isa. May asawa na yung isa. Yung nang may asawa? Yung babae po. Babae may asawa na, so may pamilya na rin pala doon, Wala palang anak. Okay. So, yun, Tatay Solomon. Pasisya na kayo at kami ay napasyal dito ng walang kung ano man, Opo. Ate, anong yan? Anong luto? Gisa? Ang sarap naman ng isda. Grabe, pamprito, Itong bagaong. Isa ng sautan. Binigay. Binigay lang din. Binigay. Binili ko yan sa Bugapang Dilamon. Binili mo. Magkano bilhin yun? 140 po. 140? Opo. Bilihin ko, nanay. Uli. Pinirita na po yan. Kung bibilin ko, nanay, magkano naman? Marami na ito. Taluto na. Hindi na po ba bilhin ninyo? Kasi wala pa kaming ulam. Pwede po. Bibilhin ko na. Te, pagkaluto niyan, ate, bibilhin ko. Okay lang?
Wala kaming ulam. Wala kayong ulam. Wala kayong ulam. Meron kami maliit doon kagabi sana yung Meron din kayong maliit na ulam. Maliit na isda. maliliit Ito na muna masyado. sana, Sabi ta. ni Kalong, pagkain na Maka- lang sa Di, babayaran ko, te. Ito pang mob to. Bayaran ko kasi na? mag-alas 12 na. Sinapalan. Oh. Kaya daw ako, nagutom na ako. At, te, bayaran ko yan, te, ha. Bibilin ko yan, te, ha. Te, babayaran ko yan. 140. Magkano na, magkano? 140. 140. Oh, babayaran ko ng 200, te, ha. Ate, bayaran ko ng 200 kasi prito naman na. Pero pag dinala ko, wala na kayong ulam. Wag na. Wag na. De, Nay, joke lang po na bibilhin ko. Kami ay walang kung ano man nadala sa inyo. Ito po ay bibigyan ko kayo ng kahit pang biling Ricardo, no? Or bigas. Pasensya na kayo dyan kasi yan po ay galing sa ating sponsor na si Kisnil Channel. Yan po ay pinag-hati-hati natin. Tiha. Yan. Salamat po dito sa Welcome, ate. Ano uli pangalan ni ate? Sherlyn Ramirez Lezana. Ate Charlene o Charlene. Kuya Solomon po, maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento ng buhay ninyo na yun, may masaklap pala na pangyari sa inyong pamilya. Huwag po kayo mag-alala, nanay, kuya. Pag mayroon ulit tayo at may makapanood sa inyong sitwasyon dito, yan po ay hatid natin dito sa inyo, no? Pag mayroon lang po, ha? Maray ko nung hinabot na so pangako ni Bongbong na 20 na siya ng kilo ng bugas. Oo, so umaasa din kayo nung tatay, yung 20 ang kilo. Maray ato ta, maka puro barato na. Buti pa yung butit makamura-mura. So ikaw, nanay, umaasa ka din sa 20? Opo, kasi sus ko, marisip, wala na, minsan wala kami sa saingin, balinghoy lang. Ay, grabe. Ate, ano ate? Ibalot mo dito, bayad ko na yan kay mama mo eh. Ha? Hindi pa luto. Hindi, joke lang ate. Joke lang ni tatay, ha? Yan, sige, at pasisya na te, kanina, ha? At yun nga, medyo naging emotional ka, ha? Basta ganun lang, sikap, tiyaga, sipag na rin, no? Yan. So, tatay, kami po ay uwi na muna, no? Kasi anong oras na? Hindi, okay lang po. Okay lang. Kain muna tayo. Sige lang po. Mayroon naman kanin dyan. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ninyo. Ng isda. Isda. Sige lang po. Salamat sa pag-alok, ano? Salamat. Isang tao naniniwala na maski na kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal. Marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala. Ikaw lang ang nag-iisa, Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mong saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo kadugo, ginabayan, inalalayan mo sila ng totoo. Tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo. Ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa. Di namin malilimutan mga mabuti mong gawa. Nakasubaybay kami lagi na handa